Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang Vapor Tabo sa ilog ng Pasig patungong Laguna na nasa kubyerta ang mga pasahero. Kapitan, hindi pa ba tulinan ng barko? Apakatagal. Ako'y naiinip na. Kung ating bibilisan, malalagos tayo sa mga palayang iyan. Sasadsad tayo sa bukiring iyan, Doña Victorina. Hay nako, simpleng bagay. Hindi pa magawa ng isang utusan. Huwag mainip binibini. Ang lunas ay napakadali. Humukay lamang ng kanal sa Maynila. Gumawa ng bagong ilog at tabunan ng ilog Pasig. Sa panukalang ito, malaking pera ang magagamit. Ginoo, saan tayo kukuha ng pera? Masisira lang ang kabayanan. Pwes, sumira at manira. Gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang gugulgulin sa paggawa. Kung ito ay hindi sasapat, ang mga taong bayan ang papagawa. Sa ganang paraan ay naipatayo ang malalaking istruktura gaya lamang ng pyramid sa Ehipto at lawing Mietos at Coloseo sa Roma. Ngunit maaari ang magbunga ng paghihimagsik. Nagalsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Ngunit hindi na tayo kaharap ng mga taga-Ehipto. Ang lupaing ito ilang beses nang naghimagsik dahil sa pilitang paggawa. Ang mga payong ito ay hindi na muli maghihimagsik. At kayo, Padre Salve, ano ang silbi ng mga prele kung maghihimagsik ang taong bayan? At huwag niyong babangitin ang mga pangatwirang pawang katunggakan. Hanap na ako ng isang tunay na panukalang matipid at pakipakinabang upang linisin ang mahabang wawa sa Laguna. Maaari ko bang malaman kung ano yan? Pilitin ang lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng hayop na ito upang mapalalim ang wawa. Maaari ko bang isulat ang tungkol sa mga bagay na yan? Ngunit Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng bag, darami ang mga balot. Ay nako, mabuti nang matabunan na ang wawa kaysa magkaroon pa ng nakakadiring balot. Tinitiyak kong hindi may isa sa katuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. May isa sa katuparan po, Kapitan Garcillo. Hinihintay lamang namin ang pahintulot. Iniregaluhan namin ng 2 kabayo si Padre Eric at nangako siyang mag-uusap sila ng general. Sasalungatin yan ni Padre Sibila. Bayaang salungat. Kaya nandito yan sa vapor ay makikipagkita sa general na nasa Los Banos. At ang mga magtuturo, Ang mayaman si Makarat ay nag-alok siya sa isa ng mga bagay. kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan ngayong hindi mapag-aralan ang Latin Kastila. Diyan natin makikilala tayo lumalakad ng paurong. Basilio, kapag nagbumungkahi ka ng mga bagay, iniisip mo kaagad ay balakid. Sa halip ng kabutihan, ibig nilang makuha lahat ng parang bolang bilyar na mabilog at makinis. Buena mga Ginoo. Tila yatang narinig ko ang inyong pinagmulan. May tanong ko lang sana. Bakit hindi makabili ng mga ginto at diamanteng alahas ang mamamayan ng inyong pinagmulan? Hindi nga po sapagkat hindi naman kailangan. Ganun ba? Wala naman akong masasamang salita. Mabuti pang sabayan niya akong uminom ng serbisa. Salamat pero hindi kami umiinom ng serbisya. Ganun ba? Ngunit, nabanggit ni Padre Gamura na ang sanhi ng mga pagkawalang gilas ng mga tao ay pag-iinom ng maraming tubig. Totoo po ba yan? Sabihin mo kay Padre Gamora
na mas makakabuti sa kanyang tubig kaysa sa serbesa Ganun ba? upang siya ay makaiwas sa mga relihiyoso. Ba't mapusok ka ngayon? Iwan ko, natatakot na lang ako sa taong iyon. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapayong napitang iniral. Totoo? Oo, ganyan din na naririnig ko sa mga pumupuri sa kanya. Kapag nakatalikod, minumura. Magandang hapon. Tayo ay natakang magbayad ng buwis ng 25 hanggang 30 labis na piso bilang inyong mga buwis. bukas ako ay magbabalik upang maningil. Bueno, kayo gandang sakahan. Bakit hindi pa kayo magbayad ng inyong mga buwis? Kayo ay naatasan sa araw na ito at wala ng bukas. Wala akong pinangako sa inyo. Lubayan nyo ang tahanan ko. Lumayas na kayo dito. Kung ikaw ay hindi magbabayad, ay siyang anak mo ang kapalit na maglilingkod sa amin. Tano ang aking kapatid? Bitawan niyo ang aking kapatid! Magbabayad ako ng abogado. Kung ako'y mananalo, may babalik ko sa Tano ang aking anak. Kung ako'y matatalo, hindi ko na kailangan ng anak. Inay, ako'y labis na nangungulila sa iyo. Ako'y nagsusumikap na maging tanyag na doktor upang makatulong sa lahat. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? 13 taon mula nang ilibing natin ang aking ina sa puok na ito. Kilala mo ba ako? Isang taong dakila, isang taong ipinalalagay ng lahat. Basilio. Nakakabatid ka ng maraming lihim na maaaring ikakawasi ko. Hindi kita papatayin sapagkat hindi ko pagsisisihan. Naglagalag ako at nagsikap ng mga maraming salapi upang maipatayo ang aking layon. Nagbalik para mibagsak ang masamang pamantasan. Napadali ang pagkabaksak nito kahit magsanhin ng maraming dugo. Patahan na walang karanasan at pangarapin. Hinihingi niyo ang wikang Kastila. Ngunit ano ang inyong magiging hangarin? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo magkaintindihan? Hindi po, sapagkat ang Kastila ang dahilan para mapalapit tayo sa pamamahalaan. Magiging sanhiring ito upang mapaglapit ang mga pulo. Sang magkakamali! Ano ang inyong gagawin sa wigang Kastila? Papatayin niyo ang wigang Katipubo? Isa sa ilalim niyo ang kaisipan sa ibang kaisipan at maging malaya? Mas lalo kayong magiging alipin. Bigay mo sa akin ng tulong. Gamitin mo ang lakas ng kabataan para may paitalsik ang mga lihis na kaisipan. Yan ang dahilan bakit kita binuhay. Isang malaking karangalan ang matulungan ka sa inyong layunin. Ngunit ang gapanin ang iyong layunin at balak. Pasensya na pero ang tanging layunin ko lang ngayon ay pagalingin ang bayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinintay na pag-asa, sa araw na magbago ang iyong paniniwala, hanapin mo ako sa aking bahay sa Eskweta. Paglilingkuran kita ng buong puso. Mga Ginoo at Ginang, inyong silayan ng aking mga lahas na isang hindi pangkaraniwang o huwad lamang. Nga po, sadyang makintab at hindi pangkaraniwang. Mga batong di ordinaryo. Marahil naman akong may mga matatandang alahas, Ginang.
Tulad nga lamang ng kwintas na ito, na makukuha lamang sa bayan ng mga Ehipto. O, tulad nito, singsing na nagmula sa panahon ng mga Romanos. Kaya magtingin-tingin lang po kayo. Ibig ko ang pagkalikaw, Yari. Magkano kung ibebenta mo ang iyong alahas sa akin? Magpahinga ka muna sa silid, Ginoo. Kung iyong pahintulutan na ako'y pumunta ng bayan upang isang guni, babalik ako bago maggabi. Ganun ba? At sa wakas, dito ko natagpuan ang aking hinahanap. Bastardo! Ano ka sa klase ko? Alam mo ba dito ang aking winumika? Palapastanganan! Sige, tumayo ka. Ibig kong malaman ang iyong natutunan. Leche. Pasensya na po, Padre. Hindi na po mauulit. Sige, wala. Ano mo bang ipakita sa klase ang iyong natutunan? Lalo na sa mga na ito? Kung ano ang iyong napag-aralan? Aray ko! Napakahayop mo! Anong sigaw yan, taga-budol? Nais mo bang sagutan ang aking katanungan? Apakabuti mo at talino, niya hindi ikaw ang tinatanong ngunit ikaw ang sumasagot. Nais mo bang isaliwalat ang iyong natutunan? Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. O, siyang di ka makasagot, ano ang iyong pangalan na pastangan? Lasedo po. Oh, Lasedo Perniente. O marapating sabihin ko na lang sa'yo, Lasedong bulong-bulong. Ngunit kailangan kitang bigyan ng parusa sa iyong kalapastanganan. Ikaw ay nililibad sa klaseng ito ng 15 araw. Kulang na lang ay dagdagan ng isa upang ikaw ay maburak ang talaan. 15? Ni hindi man lang ho ako nakapagliban ng higit pa sa 4. Kung sakali 5, lamang na yun. Bihira ko lang masahin sa talaan nang makahuli ako ng 1,000. Yun ay 5 na aking kalagayan. Kung 5 ang iyong liban, makailang ang 5 sa 5. 25? Tama, sa gayon, nakalamang ka ng 10 sa iyong liban. Sapagkat makaitlo lamang kitang nahuli sa pagliban. Ngunit mawalang galang na ho, Padre. Ngunit kung iyong lalagyan ng bawas sa leksyon, ay dapat rin ninyong alisin ang pagpasok na ibinigay niyo sa akin. Hindi yata hindi mo naunawa na naisip, pilosopo. Hindi ka nga pumapasok, hindi mo pa mawari ang leksyon. Tama na ho, Padre. Gawin ninyo ang nais niyong pangalipusta. Iguhit ang inyong nais. Ngunit tigilan niyo ang panglalait sa akin. Sadyang hindi ko lang pumatiis. Magandang hapon, Kapitan Tiago.
Padre Irene, ikaw ang aking napili at inaatasan sa aking mga habilin. Siyang masusunod, Kapitan. Sa lahat ng aking habiling, huwag mong kalimutan ibigay ang 25 piso kay Basilio. Siyang masusunod, Kapitan. Ngunit hindi pa sa ngayon, sapagkat may hindi magandang inasal si Basilio. Nakikilala mo ba ako, Kapitan? Ako si Simon. Ang ihiwalay mo sa kay Maria Clara. Bakit mo siyang nagawang may pakasal sa hindi niya nais? Bakit mo siya nagawang magdusa? Crisostomo, wala akong karapatan sa aking misyon. Ako'y kanyang ama, ang nakakapinila ng aking ginagawa. Stupido! Wala kang karapatan dahil hindi mo siya anak o kadukuman lang. Anak siya ng isang padre na pastakan na si Damaso. Uminto! Buenos, magandang araw, Padre. Nais ko pong humingi ng tulong mapalaya lamang sa Basilio. Batidin lahat ng bawat gawain magkatumbas na kapalit. Bastos! Sa talunan duman na gawain sa nakataning Diyos ang Diyopa. Hindi yan, gagawin ko yung nais. Hoy! Gumising ka! Maruming nilalang. May nakapagbayad ng kalayaan mo. Kamusta ka, Basilio? Ginoo! Kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala, Basilio. Makakalaya. Maraming salamat, Ginoo. Tinulungan mo ulit ako. Nagbago na ang aking layunin. Magiganti na rin ako. Bien, Heko, kaibigan. Ngayon ay sumama ka na sa akin. Mamayang gabi, may magaganap na magarbong piyestahan sa bahay ng yumaong Kapitan Tiago. Doon ipagdidiriwang ang kasal ng isang estudyante. Ano ba bang itutulong ko, Ginoo? Maghintay kayo sa tulay upang ako'y salubungin. Papatayin natin lahat ng mistiso, Chino, Indio na hindi hahawak ng armas na akin itinago sa may kainan ng Chino. Maasahan mo ako, Ginoo. Mabuti. Ayos kayo, ha? Sagani, sagani! Okay, ganda ng pagkakagawa ng lamparang yan. Tela yata may sulat. Oh, ano ito? Manitesel Pares Juan Crisostomo Ibarra. Crisostomo? Ano ito? Sino
siya? Isang biro, lagda ng taong matagal nang nawala. Salve, nakikilala niyo pa ba ang lagda ng iyong kaibigan? Ang taong ngayon ay isang lapastangan. Balita raw siya na baril. Ilang taon nang lumipas. Mga hindi talaga. Tatangat-tangat ang dudungis. Kawalan nyo kami, wala kaming alam sa inyong winiwika. Sila pagmadaliin. Delikadong bukot na to. Vamos! Kalayan! Nagtago ko na sa inyo. Pinaghahanap na ng mga Guardia Civil at pinadadakip. Huwag ka mag-alala, Padre. Alam ko ang ginagawa ko. Bakit kaya hindi siya nagkatago? Hindi nagtago. Ako'y nabigo na sa aking layon. Pagpapagsak sa pamahalaan o pagsakip kay Maria Clara. Wala nang saysay ang aking buhay. Pagkat ako'y nabigo na. Ano ang iyong ginawa? Isang pagpapatiwakal ay isang kasalanan ginamimian ng Diyos. Siya ang gumawa at siya rin ang may karapatang bumawi. Huwag ka nang alala, Padre. Nangyari ang nangyari na. May itatanong lang sana ako sa iyo, Padre. Ano yun? Totoong may Diyos ba? Na siyang may likha at gumagabay sa atin, hindi ba? Siyang tunay, Ginoong Simon. Diyos na tumutulong sa atin kapag wala tayong malapitan. Ngunit nasan siya nung ako'y walang-wala na? Saan siya nung kailangan ko ng mamahalan? Paano niya hinayaan na maabuso at magdusa ang kanyang mga nilikha? Saan ang kanyang tulong nung lahat ng tao'y nagdurusa? At magdusa ang kanyang mga nilikha? Lahat ng bagay ay hindi masasagot ng pangkaraniwan lamang. Bagkus, alam niya ang layunin ng bawat isa. Padre, nais ko mangumpisal at magtapat. Anak ng Diyos, ako'y iyong maaasahan. Naglagalag ako at nag-ipon ng salapi upang matugunan Ng aking nais. isang planong aking minimithi. Ako si Ibarra. Bumalik para magigante sa mga taong umaapi sa akin. Diyos ko, naway patawarin ka ng Panginoon. Anak, sa buhay, walang masaya kung walang malungkot. Walang mayaman kung walang mahirap. Ngunit ang paghihiganti ay walang dulot. Ano ba? Sadyang hindi ko maunawaan. Bakit ako ang pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, bagkus isang pagsubok na alam niyang kaya mo. May tiwala sa iyo ang Panginoon, na siya ang iyong binggo. Naway maunawaan mo, isang pagmamahal na siya lamang nakakaalam. Dahil ayaw niyang mapalayo ka sa Kanya. Isang pagmamahal na siya lamang nakakaalam. Ayaw niyang lumisan ka sa mundo, kung saan ikaw ay nakapinsala sa iba. Paalam. At patawad inang bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Ang kayamanan, kapag sinamba, ay nagiging lason sa kaluluwa ng tao. Sapagkat ang yamang nag-uugat na kasamaan ay hindi nararapat sa mundo